Bigyan natin itong pansin, itong video na pinasa ng kasamahan natin sa akin at sabayan nyo na rin ako mga ka-tits para madagdagan ang inyong kaalaman pagdating sa pagti-treasure hunting. Itong binibidyohan ni sir, lumang punong kahoy na suwa ito or parang kalamansi, ganon, matinik. Sa bandang baba, west, dito naman ay south, doon sa taas, east, at sa kabilang side, north. Pero ang napansin ko lang dito, itong bato na tinuturo ni sir, na parang hugis pagong. I-forward natin ito mga ka-tits. Ayan lalapitan ni sir yan. Na nakatingin sa harapan ang uluhan. Ibig sabihin, travel papunta sa taas, going east, paakyat. Kakaiba rin ito dahil paakyat ang loadlock position ng pagong na ito at ang nasa likuran niya. Klaro yung pagka-engrave. Pwede na ito sir, kahit medyo maliit siya. Pasok na ito sa treasure sign na man-made. Dahil yung alignment ng counter sign niya, may sign pa na entrance nasa taas. Kaya tama yung ginawa niya Sinundan niya ang papayo I-forward natin yung tinuturong bato niya. Ayan. Ito naman, may biak or may tapya sa side. Sa bahaging ito. Isulat natin para sundan ni Sir. Yan, yung tapyas na yan. Pero deform siya na triangle. Hindi siya pantay. Ganyan Kaya ang travel nito at may tapyas sa area na ito. Kaya ang travel niya papunta sa direksyon na yan. Diyan. Dahil may dalawang bato diyan sa unahan. I-play muna natin ang video. Pero yung tinutukoy niyang digging spot, hindi na magkalayo Itong dulo na ito, sir. Balik natin Ito yung pointers niya na dapat sundan Nasa unahan lang din. Kahilira lang din yung dalawang bato na nakaabang sa unahan. Dahil yung dalawang bato na yun na sumalo sa kanya na nagpo-form silang triangle kasama ang batong ito. Sinasabi niyang side dahil sa biak na ito. Ayan yung kinakapa ninyo, yung biak na yan. Tapos yan ang sa unahan ng kahiliran niya. I-forward natin ito mga ka-tits. At isabay ko na rin ang video sa pinakahuli. Itong buong video ni sir para mapanood niyo. Ito yung nasa unahan na sumalo sa kanya. Maraming tapyas. Pero yung guhit na ito, dalawa. Isa, dalawa. Nakaharap dito sa side dito Ngayon, yung sa baba naman yung may tapyas, pag ganyan siya, papunta sa direksyon na yan. At may isang bato dito sa gilid niya. I-play muna natin Itong sa kabila. Ayun. Pero mga litaw sila. Ayun halos magkatapat siya nga. Pero yung sa baba, iguhit natin ulit Dito, nakasintro yung niya, diamanda. Galing sa baba. At nandoon yung pagong sa baba. Nandoon ang pagong batong hugis pagong nasa baba. Ngayon yung isa, mayroon pa dito isa. Pero mapapansin natin, yung biak niya, may biak yan dyan. Yung kinapa nila kanina. At yung isang dulo nakapunta doon. Kaya nandito banda ang entrance. Tinutukoy ng entrada ng target. Dito sa gilid Ayun, dito banda yan sir Hindi magkalayo. Magsukat kayo ng 5 meters. Kasi alam ko ang direksyon na yun, papunta yan doon sa may kalamansi or hindi kalamansi, yung suwa. Yung matinik, yung dalawang puno. Papunta sa direksyon yan, parang kalagitnaan. Ganito, iguhit natin para maintindihan mo. Ibalik muna natin.
Yung packet yan, oh. Yan, ganito. Ang batong ito, iguhit natin, para maintindihan mo. Kasi dalawa-dalawa sila eh. Gumamit din ng kulay na puti. Ito yung bato na dalawa. Yan. At ito naman yung bato na deform na triangle. Kita natin. Yung may biak, may tapyas, ganyan siya. Tapos may tapyas dito. Tapos may pointer siya dyan. Ganyan. Tapos sa baba ito yung pagong na may ulo. Yung ulo niya. Ganyan. Ulit. Takyan natin konti. Biyak-biyak ang likod niya. Ngayon, ang lumang punong kahoy, dito banda sa gilid niya. Dalawa. Yung matinik. Ang tawagin sa aming kalamansi. Yan. Lang ito eh. Pero, pag nagbigay ko ng clue, hindi magkalayo talaga. Nandyan talaga yan. Ngayon, dahil yung biyak na may tapyas, papunta sa direksyon na yan. Yan. Diyan banda. Kasi itong pagong, siya ang tinuturo. Pagdating naman dito sa unahan, dalawang bato at dalawang punong kahoy. Kaya ang target na tinutukoy niya, dahil dito sa tapyas na ito, na hindi siya sentro. Kung sentro sana ng tapyas, dito banda, ibig sabihin, sentro ang sundan mo dito sa gitna ng bato ang tinutukoy niya. Pero mali eh. Wala dyan, mali. Mali, kaya tanggalin natin. Wala dyan. Kaya ang tinutukoy niyang target, sa madaling salita, nandito yan sa gitna ng yan. Gitna ng lumang punong kahoy. Yan dyan banda. Pero maganda sukatin mo eh. Itong lumang punong kahoy, dulo niya at ito. Yan, hanggang sa batong ito. At kunin mo ang pinakagitna. Dahil nandyan banda ang target area na tinutukoy niya. Yan. Sa lumang punong kahoy na nandoon at saka sa batong ito. Ito yun, itong batong ito. Yan. Ganun lang kadali. Or the daplis yata sa unahan. Depende kasi ito sa sa kumpas talo ito sa kumpas eh. Kasi may mga sikretong pa ito dito sa dulo na ito at saka dito gagamit pa ng kumpas. Pero hindi magkalayo talaga. At saka sa lumang punong kahoy na yan gagamit pa rin ng kumpas at saka dun sa pagong. Pero yung plastada sa lugar, dahil ang sabi sa pagong na ito, paakyat siya, ibig sabihin, paakyat na sa taas ang target area or digging spot. Pero mas mainam dito sir, ma-thermal scan itong area mo. Okay, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-teach.